the beginning of love, and love is a very important component in marriage. Ganito ang takbo ng kwento ng pinamagatan nating forgiveness. Magiging successful marriage pa rin ba ang relasyon kung may isa sa kanila ang makakagawa ng isang malaking pagkakasala? Si Jeff at Jess ay matagal nang magkakaibigan. Habang tumatagal ang kanilang pinagsasamahan, hindi nila namalayan na they are falling in love with each other. Sa isang restaurant. Ano ba ang lokasyon? Bakit bigla mo yata akong niyaya dito? Umorder muna tayo. Hoy! Ano ka ba? Ang totoo, may sasabihin ako sa'yo, Jess. Ano yun? Importante ba yan? Alam mo, Jess, habang tumatagal, nade-develop na ako sa'yo. Mahal na yata kita, pa sa isang kaibigan. Oh, sige na. Aaminin ko na din sa'yo na mahal din kita. Pero paano ang mga magulang ko? Ang tanging alam lang nila ay magkaibigan lang tayo. Sasabihin naman natin sa kanila, ang mas mahalaga ay mahal natin isa. Hindi namin ninadya sa Jeff ang tungkol sa kanilang relasyon dahil para sa kanila masyado pang komplikado hanggang sa pagkalipas na lang taon. Inamin na nilang tungkol dito kasabay ang balak nilang magpakasal. Sa bahay ni... Boyfriend mong lalaking yan at balak nilang magpakasal? Anak naman, pag-isipan mo munang mabuti yan. Hindi madali ang buhay may asawa. At anak naman, masyado pang maaga para magpakasal. Diyos ko pong batang ito, hindi ka ba natuto sa nangyari sa akin ngayon, ha? Pa, malaki na po ako at nasa tamang edad na. Mahal ko po siya at ayaw ko nang mawala pa siya sa akin. Kaya please, pumayag na po kayo. Basta, hindi ako sangayon sa gusto niyong mangyari. Intindihin mo na lang ang mama mo na ayaw lang niya na mawala ka sa amin kung may sarili ka ng pamilya. Sa bahay nila Jeff. Ma, magpapakasal na po ako. Ano kuya? Magpapakasal ka na? Paano na kami ni mama? Iwan na ba kami? Sino ba ang babaeng pagkakasalan mo anak? Kilala ko ba siya? Kilalang kilala niyo po. Si Jess po. Akala ko ba magkaibigan lang kayo? Mama naman, magpapakasal po ba kami kung magkaibigan lang kami? Kung sa bagay, okay lang naman siya, kuya. Pero kuya, huwag mo naman kami kalimutan ni mama. Ano ka bang bata ka? Tumigil ka nga. Anak, kailan ba tayo mamanhikan? Kung pwede sa inyo, bukas na. Inabukasan, nagpunta ang pamilya ni Jack sa bahay ni na Jack. Pa! Pupunta ngayon ang pamilya ni Jeff upang mamanhikan at para na din po mapag-usapan ng tungkol sa kasal. Anak, seryoso na ba talaga kayo? Baka sila na po ito. Pasok po kayo. Dali kayo, pasok. Dito, umupo kayo. Magandang araw po. Ma'am, sir, nais ko pong hilingin ang kamay ninyo, anak. Ano pa nga bang magagawa namin? Mukhang ayaw nyo na magpapigil. Kailan nga bang kasal ng mga bata? Ma, sa buwan ng Mayo, maganda yun. Tumahimik ka nga. Pwede na rin. Ano, Celine? Okay lang ba sa'yo? Tayo nang bahala. Thank you, Ma. I love you. Huwag na po kayong malungkot. Hindi ibig sabihin na magpapakasal na ako ay mawawala na ako sa inyo. Kasunduan na rin sa wakas ang pagpapakasal ng dalawang magkasintahan. Masaya sina Jess at Jeff dahil binasbasa na sila ng kani-kanilang mga magulang. Few months later, dumating na ang araw ng pag-iisang dibdib. Kahit hindi alam ng magkasintahan ang mga problemang harapin sa pag-aasawa, baon pa rin nila ang kaligayahan at pagmamahalan upang paghandaan ang mga maaaring magaganap. Ngayon, nandito tayo sa isang seremonya na pag-iisang dibdib ng mga taong ito. Ikaw, Jeff, tinatanga po ba si Jess bilang kabiyak na iyong puso sa hirap man o ginhawa hanggang kamatayan? Opo, Father.
Ikaw naman, Jess. Tinatanggap mo rin ba si Jeff bilang kabiyak ng iyong puso, sa hirap man o ginhawa, hanggang kamatayan? Opo, Padre. And now, I announce you, husband and wife. Nabuklod ang isang pamilyang puno ng pag-iibigan, pagtitiwala, pasensya at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Biniyaan sina Jazz at Chop ng dalawang lalaking anak na pinangalan ng Louie at Christian, na naging bunga ng kanilang masiksing pag-iibigan at siya rin sanhin ng kanilang mas lalo pang pinagsibay na relasyon. Ngunit, nangangahulugan ba na walang matinding problema ang dadating sa mag-asawa dahil sa pagkakaroon nila ng anak? Christian! Louie! Bilis-bilisan niyo naman mga anak! Malilita tayo sa misa! Nandiyan na po! Tayo na po! Ang tagal mo naman! Sorry na po, Papa! Sinasabi ng karamihan ng pamilyang ito ang nagsisilbing halimbawa ng isang successful marriage. Pero masasabi pa kaya nila ito kung bigla itong magkakaroon ng matinding problema na magiging sanhi sa pagkakasira nito? Magkakaroon kaya ito ng ganitong klaseng problema o mananatili itong matatag sa kabila ng lahat ng hindi inaasahang pangyayari? Si Jazz ay nagtatrabaho sa isang kumpanya para na rin matulungan ang kanyang asawa sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Sa opisina, mayroon siyang dalawang masaling kaibigan, sina Char at Lan. Pwede pakihandle mo na nitong mga papeles? Kukunin ko na lang yan mamaya bago tayo mag-uwian. Sure, why not? Guys, hindi ba kayo uuwi? Tara na, uwi na tayo. Biglang dumating si Jazz. Han, kanina ka pa ba dito? Hindi naman masyado. Let's go! Pwede mo na lang umuwi sa bahay. Kasi may iniwan pa ako sa office eh. Sino na lang sa bahay. Sigurado ka ba? Sasamahan na lang kita. Huwag na. Alam kong pagod ka na. Okay na ako. Mag-iingat ka. Bahay ni Jess at Joff. Oh, Ma! Louie, nandito na si Mama. Nasaan po si Papa? Hindi napansin ni Jazz ang anak niyang si Louie kasi may hinahanap siyang papeles. Ma, ano po ba hinahanap niyo? Wala. Naiwan ko lang ang mga papeles ko kay Tita Shani niyo. Pupuntahan ko lang saglit sa bahay niya. Huwag mong kalimutang mag-lock ng pinto, ha? Sa bahay ni Chuck. Cha! Bukas ko lang yung pinto. Papasok na lang ako. Tigil na natin to! Ayoko maging kirida! Ayoko na para di ayoko matagtansa! Yan naman ang nais ko mangyari. Namtig na pagkakamali ko. Pero nais ko lang na malaman mo na minahal din kita. Mahal din naman kita kaso nasa at mga anak na. I know na hindi nila tayong giwan. Niyak si Jeff si Charles. Nang biglang dumating si Jazz at nakita ang lahat ng pangyayari. Jess? Anong ibig sabihin nito? Jess? Sandali! Makinig ka muna sa akin! Nagmamadaling umuwi si Jazz sa bahay nila. Buksan niyo ang pinto! Ma, ano nangyari? Bakit mo kayo umiyak? Anong nangyari? Iwan ko, kuya. Sinunda ng magkakapatid ang kanilang ina papuntang kwarto. Ma, buksan niyo po itong pinto, please. Tawagan natin si Tita Leslie. Tinawagan ni John Marie ang Tita Leslie niya. Tita, please, hurry up. Pumunta po kayo dito kaagad sa bahay. Bakit? Ano nangyari? Mama po, umiyak. Ayaw buksan ng pinto. Nag-aalala na po kami. Nagmamadaling pumunta ang Tita Leslie nila sa kanilang bahay. Nang dumating na sa bahay si Leslie. Ano ba kayong dalawa? Nasaan ang sisi? Nang mabuksan na ang pinto. Jess, ano ba ang problema? Ginawa nila akong tanga. Bakit? Mama! Biglang dumating si John. Panghiya ka? Sa dami-dami ng babae dito sa mundo, bakit siya pa? Bakit ang kaibigan ko pa? Magpapaliwanag ako. Lumayas ka! Layas! Ayaw ko na makita papa mo. Kinabukasan, nagpunta ang mga magulang ni Jess sa bahay. O ano? Nakita mo na? Sabi ko sa'yo noon pa eh. Huwag kang ang ganyan sa anak mo. Pumunta lang ba kayo dito para ipamukha sa akin yan? Anak, hindi ko kayo nakikita ka nasasaktan.
Alam ko anak, naguguluhan ka pa sa ngayon. Pero huwag mong kalilimutan na gawin ang tama. At kung ano man ang tinitibok ng puso mo, sundin mo lang. Umuwi si Jeff sa bahay ng kanyang mga magulang at nagsalaysay sa nagawa niya. Sa bahay ni Joe. Ano? Nababae ka? Hindi mo ba naisip ang asawa ng anak mo? Totoo ba yun, kuya? Nagtaksil ka? Ma, mahal ko pamilya ko at ayaw ko manawawal sila. Please, tulungan niyo po ako magkabalikan kami. Nagkita sila siya at Jess. Jess, I know sorry is not enough. Pero sana na time will come na matatanggap mo pa rin ako bilang kaibigan. Sorry talaga. Ako na ang humihingi ng tawad para sa asawa mo. Mahal na mahal niya ang pamilya niyo. Yung nangyari sa bahay, pumunta siya doon upang tapusin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Sinabi ko ito sa iyo kasi ayaw kong malis na nagkakasamaan tayo ng loob. Aalis ka? I'll migrate to USA. Kailangan pa bang humantong sa alisan? Mamimiss kita. Mamimiss ko din kayo, Nila. Si Joe sa ng bahay together with his family. Jeff, bawa ka. Patawarin mo na ako. Please, kahit last chance na lang. Gagawin ko lahat. Pangako na hindi mo ko iwan. At ipinapangako din na hindi mo withdraw. Please, ma. Patawarin mo na si Papa. Alang-alang sa mga bata, pinapatawad na kita. Forgiveness o pagpapatawad ang tanging nagbibigay sa atin ng lubos na kasiyahan sa likod ng kwento nito. Ang pagtanggap sa katotohanan ng pagkakamali ang magpapalayo sa ating sarili. At dito magtatapos ang aming dulaan. Sana ng mga aral kayong nagpumagula sa kwento nito.